slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are... Hindi ka naman maselan sa specifications. Ang mahalaga lang sa'yo, syempre affordable price siya, matibay at reliable brand, at higit sa lahat, tipid sa gasolina. Kaya ngayong 2024 po, kamustahin natin ang bagong labas na Suzuki Smash 115cc. Nga pala mga ka-riders, ito pong nasa harapan natin, ito pa rin po yung carb type. Alam nyo, marami pa rin po nagre-request ng decarburador dahil less maintenance nga po. At the same time, syempre, mas mura siya. Pero kung ang kursunada nyo po ay yung fuel injected, may available din naman po dito sa Desmark Santa Cruz, Laguna. Okay, bali, yung po pong isang variant, yun po yung D-Max na naka-disc brake. So ito pong i-review natin ngayong araw, ito pa rin po yung naka-drum bolt ng kanyang preno sa rear at saka sa front. Meron pong 5 kulay na available dito po sa Suzuki Smash Carb Type. Yung una, ito nga po nasa harap natin, ito po yung Pearl Bright Ivory. Meron din po siyang Candy Jackal Green, Metallic Matte Febron Gray, Candy Summer Red, and then the last kulay po, itong New Titan Black. And then isunod po natin yung kanyang bagong decals na design. Ito lang naman po ang nabago. So sa specifications, wala naman po silang na-improve. Kadalasan naman po kapag ganitong mga mabababang unit po, ang ini-improve lang po ay itong mga decals. Mas buhay na buhay po ang kanyang kulay dahil sa color combination po na ginamit. Combine po siya ng glossy black na meron po yung kasamang decals na reflectorized. Ito pong kulay gray na to, yan po ay silver. And then meron po siyang model name dito na Smash. And then sky blue yung kanyang background na bigay buhay sa kanya. And then dito po yung kanyang brand name na Suzuki sa side profile. And then mapapansin nyo dito sa kanyang side fairings, medyo gray siya, di ba? Akala ko black pero gray po ang kanyang kulay. And then dito naman sa Pearl Bright Ivory, kulay blue naman po yung kanyang side na bearings. And then meron siyang emblem sa gitna. Ito po yung kanyang logo ng Suzuki. And then sa side profile, the same lang din sila ng design ng kanilang mga decals. And then yung kanya naman pong model name na Smash dito sa side profile. The same lang din po dito sa kulay white. Okay, spec na natin na mababa lang ang price ito dahil po sa kanyang lighting system. Mapapansin naman natin, all bulb pa rin po ang kanyang ginamit. Dito po sa headlight, ayan, naka-halogen bulb po siya. And then dito po sa turning signals, all bulb din po. And then dito po sa tail light, stop light at turning signals, pare-pareho po rin silang bulb. May sukat po na 70 by 90 by 17 dito po sa front tire. And then MVP Star po ang kanyang brand. And then tube type pa rin po siya. And then ang maganda naman sa kanya, Japan Technology po ang kanyang gulong. And then pagdating naman po sa kanyang mga braking system, pareho po naka-drum brake sa front at rear. And then telescopic fork po ang ginamit sa kanyang front suspension. And then pareho pong kulay gray ang kulay or silver.
And then napuna ko lang mga riders, medyo makapal yung plastic na front fender niya. So sigurado matibay po ito. Wag lang nating i-smash talaga ng sobrang lakas. And then maganda naman, extended yung kanyang rear fender, mahaba para maproteksyonan po sa talsik ng putik yung ating engine. And then mataba po ng konti ang gulong dito sa rear. Meron pong sukat na 80 by 90 by 17. And then of course naka stainless po yung kanyang rim na spoke wheels ang gamit. Drum brake rin po sa kanyang preno. And then dual shock naman po sa kanyang rear suspension. And then mahaba po yung kanyang stock na muffler na protected ng stainless na metal po na heat guard. And then of course dahil semi-automatic po ang transmission ng Smash 115cc, ito po yung kanyang kickstart, stainless po siya. And then siyempre push button po, electric starter. And then meron lamang po siyang 800 ml na engine oil capacity. And then of course 4-speed, na meron naman pong gear shift pattern na rotary. And then meron pong protection na plastic yung kanyang kadena. Malaking tulong po ito para may iwasan po mausuotan ng mga tali o ano pa mang bagay na pwede natin i-disgrasya. And then siyempre pag di kadena, less maintenance po talaga dahil wala na tayong iintinding CVT, wala nang flyball, fan belt, torque drive or ano pa mang panggilid na ating i-maintain. So kailangan lang natin to linisin sa pamamagitan ng langis. Ayan. Pagdating naman po sa kanyang engine type, 4-stroke, single cylinder, single overhead cam, 2-valve, carburetor type pa rin po sa kanyang fuel supply system, and then air-cooled pa rin po sa kanyang cooling system, 115cc displacement, maximum power of 5.6 kilowatts at 7,000 RPM, and maximum torque of 9.0 Newton meter at 4,000 RPM. Okay, mapapansin po natin dito sa Suzuki Smash 115cc, medyo makitid siya, di ba? So pagdating talaga sa singitan at sa traffic, makakalusot po itong si Smash 115cc. Okay, meron lamang po siyang 93.5 kilos na timbang, kaya sigurado kayang-kaya po natin itong dalhin. O hindi naman bubuhatin, nasakyan po. Okay, meron po siyang 130 mm na ground clearance at 760 mm na seat height. So very friendly po ito sa mga average Pinoy rider. And then check po natin yung kanyang upuan, ha. Ayan, hindi naman siya masyadong malapad, tamang-tama lang. And then yung kanyang tabas, hindi siya masyadong malalim ang korte dito sa upuan. Malambot din naman po yung kanyang foam. Yun nga po, yung upholstery niya, medyo hindi naman siya manifest, kala ko manipis eh. And then isang kulay lang siya, one tone lang po, at black ang kulay. And then ang stitches niya nandito lang po sa harap. Wala na po siyang ibang tahiba. Okay, sa U-box po niya, ayan. Dito po sa U-box ito, nandito yung kanyang stock na side mirror. Ayan, medyo round shape ang kanyang side mirror. And then siyempre manual, warranty. Wala lang yung basic tools, pero may basic tools po to. Dito rin po nakalagay yung kanyang battery. Ayan, meron naman nakalagay na battery. So hindi po pwede rito ang helmet, ha. Maglalagay na tayo ng top box kung kailangan po natin ng lalagyan ng helmet. And then yung kanya naman pong grab bar, tama lang din po ang size, medyo madulas nga lang po siya. And then meron po siya 4.3 liters na fuel tank capacity. Yun nga lang, wala tayong gas. Ano po, hindi natin maririnig yung kanyang tambucho. So sa fuel consumption naman po, although carb type pa rin po siya, pero matipid na po ito para dun sa manufacturer's claim na 45 to 47 kilometers per 1 liter. Yung top speed, dito tayo magugulat dahil kilala naman natin na matining at sumisibat itong si Suzuki Smash. Meron po siyang 130 kilometers per hour na manufacturer's claim na top speed. Pero reminders lang mga riders, wag na po nating i-reach 130 dahil alam nyo naman, ito'y magaan lang. So kung gaano tayo kabilis, sigurado napakagaan ng ating motorsiklo. Konting masagi tayo, sigurado tatalsik po tayo. Kaya ingat-ingat na lang po. Yung makarating tayo ng 100 km per hour ay sapat na po yun. Okay, bago natin sakyan mga riders, side stand po natin itong si kulay black. Alam nyo yung kanya pong side stand kahit mahaba, pero buka naman siya. Kaya wala na tayong i-adjust dito para tumagilid pa siya. Sapat na po yung kanyang pagkakatagilid. Hindi na po yan basta-basta mabubuwal. Okay, check na natin ha. Ayan, yung pong kanyang seat height na 760 mm. Tama-tama po sa atin. Ayan, tayo po ay 5'8". Lapat po ang ating dalawang paa sa sahig. At pwede pa tayong mag-stretching. Ayan.
Then pag nakaupo, napaka-komportable po niya. And then dito po sa kanyang meter panel, although pure analog po siya, para na rin siyang digital kasi inspired po siya sa sports watch, para siyang relo, di ba? Ayan, makikita natin yung kanyang mga detalye, kumpleto naman. Dito po sa left side, nandito po yung kanyang speedometer, and then odometer po, yun sa gitna. And then ayan, yung kanya pong logo ng Suzuki. And then dito po yung high beam, low beam sign, and then turning signals. Nasa gitna po, ito kulay white, yung kanyang fuel indicator. Kumpleto po siya, meron po siyang gear position. Ayan, neutral, primera, segunda, tercera, kwarta. Kaya kumpleto naman siya. Siyempre wala siyang orasan at hindi naman po ito digital. Pwede naman tayo magpa-install. Wala rin po siyang USB charging port. So pwede naman tayo magpa-install nun. Then sa kanya po mga switches and button, dito po sa left side muna, yung kanyang high beam, low beam sign. Turn signals, left and right. Then horn, and then meron siyang choke syempre dahil semi-automatic po siya. And then dito po sa kabila, nagsosolo lang yung kanyang electric starter push button. At saka isa pang starting option niya, ito po yung kanyang kickstart. Dito meron pa siyang abang. Sa tingin ko pwede pa tayo magpa-install kung ano pa mang mga switches and button na gusto natin itagdag. Okay, sa turning radius naman po, malayo po siya kasi medyo maganda po yung pagkakapwesto ng kanyang manibela. Medyo mataas siya. Kaya hindi ho umaabot sa ating hita. Almost sakto lang. Wala na siyang bar end, di ba? Ayan, no problem sa mga sharp curve. Makakasingit talaga tayo dahil makitid lang po yung kanyang manibela. Okay, check po natin yung kanyang front brake na drum. O, ayan. Tama-tama lang po yung kagat. Kagandahan dito, mabilis natin siya may adjust kung gusto nating higpitan o luwagan pa. Pero ito, tamang-tama lang yung timpla ng kanyang preno. Then sa kanya naman pong rear brake. Okay, almost the same po ng braking power, yung dalawa. Sa bagay, pareho po silang drum brake, kaya ganon. And then, check po natin yung kanyang rear suspension. Ayan, tamang-tama lang po. Sumasabay pa po yung lambot ng kanyang upuan. Kaya to napipil ko yung response ng kanyang shock absorber dito po sa rear. Malambot po siya mga ka-riders. Okay, habang iniintay po natin yung updated price ng Suzuki Smash 115cc, located po sa bayan ng Santa Cruz, itong Bestmark, Santa Cruz, Guevara. Ayan po yung exact address nila, dito po sa P. Guevara Street, Poblacion 2, Santa Cruz, Laguna. Then kung interesado po kayo sa kanilang mga motorsiklo, ayan po ang telephone number, 0917-315-5366. At tapat po sila ng AMA Computer College at ng Sales Service Spare Parts ng Motocentro. Okay, as of August 16, 2024, ito po ang updated price ng Suzuki Smash. Ito po yung carb type at naka-drum brake lang. Okay, sa cash price po niya, ayan, 63,200 pesos. And then sa installment po, magda-down tayo ng 4,900. Sa 12 months po, 6,250 monthly. O sa 2 years po, 3,730. At sa 36 months po, 3 taon, 2,890. And then may rebate po sila na 200 pesos.
Sa mga previous po niya, ayan, siyempre, 3 years LTO registration and TPL insurance. Meron din po silang libreng helmet, jersey, at registration plate. And then sa requirements naman po, ayan, kailangan po natin ng proof of income. Ito po yung sa payslip, sa ating pinagtatrabawan or business permit kapag mayroon po tayong sariling business. And then proof of billing, 2 set ng photocopy ng valid ID, 2x2 pictures. And then siyempre kailangan din po nila ng co-maker. At ayan po ang requirements sa co-maker. And then kung may mga karagdagang katanungan naman po kayo, bisitahin nyo lang po yung kanilang Facebook account, yung pong Desmar Santa Cruz Ibarra. Okay, hanggang dito na lamang po. Like, comment, and subscribe sa ating channel. Salamat po.